Mala Disneyland daw ang feels na natagpuan naming theme park sa Batangas. Sa lawak nitong 6 hectares, mag-feeling prince and princess daw ang mga bibisita rito? How true! Kakabukas lang nitong buwan ang malakaharian na pasyalan na ito. Ang sigaw nila, sila raw ang first biggest immersive theme park in the Philippines. Makikita rito ang naglalakihang kastilyo na gaya ng mga nasa children's books at pelikula. May bonus pang overlooking view ng Taal Lake mula rito. Hear ye, hear ye! Nag-imbita ang kaharian ng mga prinsesa from far, far away. Kaya naman ang Castle Princess na ito, Gina agad. From Castle Princess, Passenger Princess na muna siya. Mula sa Tanawan Municipal Hall, 10 minutong biyahe lang via tricycle at hindi via karwahe, mararating na ang kaharian. Pagdating sa entrance fee, wala munang princess treatment dito ha. 1,500 pesos ang entrance fee. May 2 kaharian sa loob ng theme park. Kada castle ay may iba't ibang attractions sa loob na pwedeng ma-experience. Ika nga, when the cat is away, the mice will play. At dahil wala naman si Evil Stepmom, humayo ka muna at mag-enjoy, Castle Princess! Ay! Mga kaahap, dito raw muna tayo sa Castle Studio. Tara! Pagpasok pa lang, mala Cinderella ng pinaubad kay Castle Princess ang kanyang suot na sapatos. What? May baha sa kaharian? Napakalamig ng tubig, mga kaahap! Ito ang flood zone o water district. Ni-recreate nila ang itsura ng isang flooded street kung saan may makikita pang nakalutang na sasakyan. So far, na-enjoy ko siya dahil sa sobrang init ng panahon. Dito sa loob ay napakalamig. Sa pag-iikot sa iba pang attractions sa Studio Castle, hindi na kailangan magsapatos at magsusuot lang ng medyas. Isa ring paraan ito para mapanatili ang kalinisan sa kaharian. Ito naman ang Infinity LED Room. May iba't ibang optical illusion dito na gumagamit ng iba-ibang kulay at pattern. Kung minsan, nalilin lang tayo sa nakikita ng ating mga mata. Tulad na lang ng tila gumagalaw na isang static image. Medyo nakakalito ang daan dito sa optical illusion. May mga naglalakihang LED wall din ang Cosmic Projection Room. Iba-ibang visual images at videos ng outer space ang makikita nyo rito. Wow! Ang Castle Princess nyo, pagod na. Saktong next attraction. May view din dito ng Castle Pop na pupuntahan natin mamaya. Ang huling attraction dito, next level kagubatan ng atake, isang tropical rainforest. Para naman tayo ngayon nasa jungle, mga kaaha. Kung medyo chill lang ang Castle Pop, sa Studio Castle naman, mas interactive ang amenities. Mga kaaha, dito naman tayo ngayon sa Castle Pop. Tara, libutin natin. Happy afternoon, everyone! Welcome to Castle Pop!
kanilang J-Theater. Pwedeng manood ng animated short film. Shh! Focus sa panonood ng Castle Princess. Mga kaaha, andito naman tayo ngayon sa Astro Ballroom. Napakalalaki ng mga bola. At nagbabago ang kulay ng mga bola once you tap them. Yan po. Nakaka-relax na medyo ma-action bang hanap nyo? Well, sa room na ito, best of both worlds ang makukuha nyo. Welcome to Chill! You can ride a carousel! Kung chill ride lang, pwedeng sumakay sa kanilang carousel. Mga kaaha, ito naman ang inyong sasakyan kapag ang napili nyo ay thrill. Mini version naman ito ng drop tower para sa mga G sa thrilling activities. Ilabas ang naitatagong dance move sa kanilang disco room. Pwede kayong magsayaw-sayaw dito. May slide din dito papunta sa last attraction ng castle. Pop, slide away, princess! And last but definitely one of the most fun attractions, ang giant rubber ducky room. Umaabot ng 35,000 rubber balls and rubber duckies ang inilagay nila dito. No judgment kahit mag-swimming o magpakalunod pa kayo sa mga bola. Overall naman, it's nice kasi as a family, whole family, nag-enjoy naman kami and nahi-heal yung inner child namin. It's highly recommended. Favorite part po namin sa loob, yung rubber ducky. Kasi talagang nag-enjoy yung mga bata mag-swimming po dun sa may balls nila. Nakakawala siya ng problema. Hindi na kailangan lumayo para magkaroon ng mala Disneyland feels. Kung minsan, abot kamay naman pala ang isang happy place for everybody. Aha!